Narito ang pinakauling balita. Korte Suprema kinasligo ang Pangulo ng Pilipinas matapos mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa muling pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Sa desisyon ng Korte Suprema, ipinahayag na may sapat na ebidensyang nagpapakita ng maling paggamit ng pampublikong pondo na nagdudulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Ang usaping ito ay nagdulot ng malaking pag-alala sa publiko, lalo na't ang Pangulo mismo ang iniugnay sa kasong ito. Ayon sa Korte Suprema, matapos ang masusing imbestigasyon, napatunayan ang ilang transaksyon na may anomalya sa mga pondo ng gobyerno na umani napunta sa pribadong interes. Isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Pangulong Kuting Jr. Sa kabila ng posisyon at kapangyarihan, bigyan diin ng Korte Suprema na walang sino man, kahit ang Pangulo, ang dapat makaligtas sa batas kung mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na ang kanilang desisyon ay isang pagsuporta sa layunin ng hustisya at integridad ng pamahalaan. Sa gitna ng mga kontrobersiya, nananatiling tikom ang bibig ng palasyo ukol sa inilabas na warrant of arrest laban sa Pangulo. Gayunpaman, patuloy na hinihintay ng taong bayan na magiging tugon ng administrasyon sa nasabing usapin. Samantala, nakabantay naman ang iba't ibang grupo at organisasyon sa mga susunod na hakbang ng Korte Suprema at ng Malacanang sa pag-asang magiging makatarungan ang proseso at may patupad ang nararapat na parusa kung mapapatunayang may sala. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Armed attack daw! Gago. Tingnan mo ha, ang sinabi sa balita, ang China daw maituturo yung ginawa ng China armed attack. Pero yung kabangayan ng Pilipinas ay China Coast Guard. Pero yung Pilipinas, Philippine Navy. Sino ba yung may armas dyan? Gago. Sige, putang ina talaga, tanga talaga yung mainstream media, no? Armed attack? Samantala, Chinese Coast Guard laban sa Philippine Navy? Di ba dapat yung may armed attack, armed yan? Tayo kasi Philippine Navy tayo, gago. Tanga-tanga. Pag tayo mga Pilipino hindi nagsaliksik dito, magmukha tayong tanga lahat. Armed attack, Chinese Coast Guard. Samantala, yung kabangayan ng Chinese Coast Guard, Philippine Navy, Navy versus Coast Guard. Ang China pa may armas. Di ba may armas yung Navy? Putang ina. Ang Navy po pandigma yan. Ang Coast Guard, walang mga armas yan, mga ulol! Kaya yung mga tangang-tangang mga supporters ni Da Junior, puta, maluko talaga kayo, wag nanonood kayo ng mainstream media. Sige nga, mag-search ka nga dyan kay Manong Google. I-Google mo kung ano ba yung Coast Guard, considered ba as army? Considered ba na armed personnel yan? Search mo nga. At ikumpara mo sa Navy. Sige nga, ang uungas. Ina na yan. Alay! You can consider that as an armed attack because they use, clearly they use weapons, diba? They were committed against Philippine sovereign vessel and personnel. Whether it is an act of war is actually a political decision. Tanga mo, sir. Sir, sir, maritime law expert. Arm attack, mga kahoy yung dala. Ay, mga yan, bakal yata yun. Pinangtusok. Ano mang kalaban nila? Philippine Navy. Gago. Animal, Coast Guard pa lang yung kaya girian ninyo, nagsiiyakan na kayo. Paano pag nagpadala ba yan ng Chinese Navy ang mga yan? Tapos digmaan, pikat!
Coast Guard na walang armas, nagsiiyakan kayo laban sa Navy natin na may mga armas. Sundalo. Wow, Nyor, gira daw, Nyor. Ulol. Coast Guard pa lang ha, yung kairingan ng Philippine Navy natin, puta, atras na tayo, iyak na tayo, oh. Nakakahiya kayo. Ito yung mainstream media, Pilipinas, sila nagpapagulo. Term, valid. Ang punto niya, nakadikit na sa BRP Sierra Madre ang mga bangka ng Philippine Navy ng persahang harangin ng China Coast Guard. Dahil aktibong naval post ang Sierra Madre, may immunity na anya ito, gayon din ang mga bangkang dumikit na rito. Ibig sabihin, hindi ito dapat sinasampahan, iniinspeksyon at kinukuhanan ng mga gamit tulad ng bag na nakita sa video nito na sinungkit ng mga Chino mula sa isang bangkang inilayo sa BRP Sierra Madre. Naka-light body armor at helmet din ang mga China Coast Guard at may dalang mga kutsilyo, sipat, machete, palakol at mga baton. May malakas ding sirena at gumamit din sila ng nakabubulag na strobe lights. So armas yun. Baton, armas yun. Flashlight, armas yun. Siyempre, Coast Guard yan. May mga dalang ganon. Buti nga, mga baton lang dala. Ano? Majorette? Ano nga ganon? Pista! Buti, baton lang. Pag mag-armas, ay, nakakaya kayo Philippine Navy, oh. Kagirian ninyo, Coast Guard. Umiyak kayo? Tangan nyo. Oh, sige nga. Oh. May sundalong Pilipino rin na naputulan ng hinlalaki. At yan, pwede ani ang argumento para masabing armed attack ang nangyari kaya kailangan ng umisip ng aksyon. Di binalita nyo ba talaga? Sabi nga ni Prof. Ana, dapat ito, sikreto lang, na naputulan ng hinlalaki yung Philippine personnel dyan sa Navy. Kasi nakakahiya, Coast Guard kalaban mo. Tapos Navy kayo, naputulan pa kayo, ang gago. Nagmisulang mga inutil tayo dyan. Diyos ko, buong mundo nakapanood dyan na tayo, military na yung kaharap ng Coast Guard ng China, talo pa tayo. Naagawan pa ng bag. Gago. Ang tindi mo, Nyar! Anong pinakain mo sa mga Philippine Navy? Coast Guard ang kalaban, nagsiiyakan. Diyos ko, proud pa kayo binalita, ha? Ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng gumaganang Mutual Defense Treaty. Pag ginaw niya, Just because you say you're invoking the MDT, that does not mean automatic gera na. Yun yung misconception ng mga tao eh. Masyadong simplistic. may iba pang pwedeng aksyon laban sa China sa ilalim ng MDT. Economic, diplomatic, political. Bali may obligation ng... Utangin na, nanakawan pa ng barel, naagawan pa ng barel. Putangin na. Anong klaseng mga Navy kayo? Kawawa naman itong mga to. Na, Navy, naagawan ng Coast Guard. Ano bang nangyayari dito sa Pilipinas? Alayo. Bali na tulungan ngayon. Anong klaseng tulong yun? Pag-usapan pa nila. Bukod sa mga armas, kinuha rin ng mga Chino ang mga cellphone at gamit ng mga sundalo na pinapasauli na ng AFP. Pati cellphone na. Putang, mga pulpol. Sabi ni Lady G, Philippine Navy, nagawa ng cellphone, ang nag-agaw, Coast Guard. Samantala, yung Philippine Navy, well-trained sa combat. Bakit pipito lang pinadala ninyo dyan sa West Philippine Sea? Samantala kay Pastor Kibuloy, 3 batalyon, naghago kayo. Dapat yung 3 batalyon na pinadala ninyo kay Pastor Kibuloy dyan yung pinadala. Ayan tuloy, naputulan ng hinlalaki. Gaguting mga mainstream media, binalita din nila, paaway pick. Nasa totoo lang, tayo may kasalanan dyan eh. Philippine Navy tayo, pandigma na tayo. Samantala yung China Coast Guard lang. Walang hindi naman well-trained yan para pandigma. Ang kanila lang naman yan, patrolya lang sa karagatan.
Samantala, naputulan pa tayo ng hinlalaki, naagawan pa ng cellphone, naagawan pa ng bag. Halo, yun ba? Talaga sige, mainstream media. Daw maningil ng danyos ang Pilipinas para sa ninakaw at sinirang gamit ng China Coast Guard mula sa mga sundalong Pilipino. Wag na po kayong kung kinuha ng mga Chinese yung mga gamit ninyo. Made in China rin naman yun. Gago sasabihin ng mga Chinese Coast Guard, tira si Raulo talaga itong mga Pilipino, no? Tingnan mo yung gamit na nakagaw natin sa Philippine Navy. Sa atin galing, made in China, pero galit sa atin. Matangin na nakakahiya, no? O, talay! Eto, pasok! Pwede raw yan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kailangan i-establish mo yun. Kailangan din mag-decide ano yung process for getting that. Nang tanungin ng media ang Chinese kung nasaan ang mga armas, sinabi nitong ginawa lamang nila ang mga kinakailangang hakbang na naaayon umano sa batas para pangalagaan ang kanilang sovereignty. Ay, kakatawang balita. Mag-Pilipino ka, mapanood mo tong balita na ito, putang ina, nakakahiya. Nasa ibang bansa ka. Uy, balita namin, girian yung Chinese Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Akala namin matatalo yung Coast Guard kasi Coast Guard yun laban sa Navy, ha? Pero, nagawan pa kayo ng bag, cellphone, naputulan pa ng hinlalaki. Proud pa ninyo binalita. Kung totoosin yan, ha? Ano na tayo doon? Advantage na tayo kasi Philippine Navy. Ito ay maliwanag itong ginawa ng gobyerno natin ay pagpoprovoke talaga. Ito yung yun yung mainstream media. Parang pinalabas nila kawawa tayo. Hindi tayo kawawa dun eh. Pulpul lang talaga tayo. Bakit? Bakit tayo kawawa dun? Philippine Navy tayo, sundalo yun. Diba ho? Well-trained para sa digmaan. Lamang tayo dun. Labang sa Coast Guard. Pag tinignan mo, kawawa yung Chinese dun. Coast Guard lang naman yun, laban sa Navy. Anong panama nila dun? Ay ang resulta, tayo pa naagawan. Naputulan pa ng lalaki, binalita pa ng mga hunghag ng mga mainstream media. Pinahiya ang sambay ng Pilipino sa nangyayari. Di ba ha? Putang, dapat ngayon, di na binalita. Huwag mo nang ibalita. Kasi, pag binalita mo, nakakahiya. Di ba nakakahiya yon na, putang ina, Navy ka, nagawan ka ng Coast Guard. Tinalo ka ng Coast Guard. Mangyak-ngiyak kayo ngayon. O, ito yung totoong balita. Ito, pakinggan po natin, i-seminay. O, sa mga sa mga bangag supporters, anti-China. O, ito, pakinggan nyo po, ito yung totoo na nangyayari. Pasok, Miss Ana. Galing. Partner, Prof, itong nangyayari ngayon kasi pag tiningnan mo, Chinese Coast Guard versus Philippine Navy na tayo eh. Hindi ba parang lumalabas tayo na po yung nagpo-provoke ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea? Baka nga minsan nga, ayoko mang isipin. Alam mo, bisdak, ayokong isipin ha. Pero minsan naisip ko, yun ba talaga ang gusto nila? To provoke something in there? Yun ba talaga ang plano nila? Kasi bakit ka nagkakanito ng mga operation? That was even a clandestine operation. Akala naman nila, hindi malalaman ng mga Chinese. Or the Chinese will not act. Of course not. Hindi ganun eh. Parang feeling ko, yun nga ang tanong ko lagi, ano ba to? Plano ba talaga to? Insidente lang? Or yan ba talaga ang plano nila to provoke something? And they probably is thinking na ang mga Amerikano ay mai-invoke nila ang tinatawag mong MDT. My God, you're dreaming. The Americans will not die for the Philippines over rocks. Okay? Over rocks. Kasi rocks yan eh. If you look at UNCLOS, even Ayungin Shoal is not even an issue that UNCLOS can resolve because that is a military issue. Even in the arbitral ruling, UNCLOS is not part of it. Okay, makinig kayo ha. Kanina sa GMA,
sabi, yung analyst nila, ay pwede na daw sa Mutual Defense Treaty. Pero ito, pakinggan nyo po kay Miss Ana. Para maliwanag. Hindi ba nila binabasa yon? Mahirap kasi sa iba, dinidistort nila yung facts. When in fact, the facts is already there. You just have to look at it and just accept that that is a fact. So yun ang problema. So ngayon, ang tanong ko nga, ano ba to? Tayo ba talaga ang nag-uudyok na something dyan? Do you really think the Americans will fight for us? And another thing, even if the American will fight for us, sabihin na natin, sino ba ang ano dito? Sino ba ang anong bansa ba ang madi-destroy or mawawasak? Ang Amerika ba o ang Pilipinas? Yung tanong simple lang eh. Bakit hindi yan maintindihan? Prof, nabanggit mo na po yung Mutual Defense Treaty kasi yung iba, lalo na po yung mga bashers mo, parang walang alam sa Mutual Defense Treaty. Kailan ba magiging effective yung Mutual Defense Treaty? Automatic ba yan? Pag nagkabanggaan dyan, may kaguluhan, re-rescue agad yung mga Amerikano. Kailan ba ho itong maano natin, itong Mutual Defense Treaty? Okay, magandang tanong yan. At saka yung mga bashers ko, mag-aral kayo ng MDT at mag-aral muna kayo before nyo ako i-bash. Ay, mag-aral kayo muna! Sama na yung spokesperson ng na interview ng Jemmy. Mag-aral kayo ng Mutual Defense Treaty, ha? Mga basher ni Miss Ana. Dito may matutunan tayo. Ingat mo, ito. Kaya nyo na akong i-debatihin sa lahat ng bagay, pwede mo na akong i-bash. Pero kung wala kang K, huwag kang mag-bash kasi wala kang karapatan. Okay? Okay, when you talk about the Mutual Defense Treaty, ang Mutual Defense Treaty is not automatic na halimbawa may nag-attack sa Pilipinas in terms of military attack. Hindi ibig sabihin na you can invoke the Mutual Defense Treaty because may mga provisions ang Mutual Defense Treaty on the part of the United States na sinasabi niya na una, kailangan munang debatihin yan sa kongreso nila, Congress ng United States. The Congress will debate on it and even the President of the United States has to declare war. And then the Congress will give the power to the President kasi nag-declare siya ng war and then magde-deliberate sila kung aanuhan tayo, kung sasakluluhan nila tayo and they will fight a war with us. And the deliberation is not that easy kasi hindi naman yan kaagad-agad makakapag-decide. So, ibig sabihin, inaatake ka na, nagde-deliberate pa rin sila sa Congress kung tutulungan nga tayo o hindi. Hindi siya automatic. There's no such thing as automatic na kapag halimbawa, nagkakabakbakan na sa Pilipinas with any country na kaaway mo militarily, tapos dire-diretso ang United States sa saklolo sa'yo. No. Hindi ganun ang MDT. Ibig sabihin, sa kanila, mag-uusapan nila sa Kongreso, didebatihin pa nila, i-determine nila if they would want to go with war with us or not, and then magde-declare pa yan ng war. The President of the United States will declare war. Kasi magiging part sila ng war or ng military conflict. So that's how it is. And do you really think in one day magde-declare na sila na okay, we will go for we will support you all out? Of course not. It's not like that. Hindi ganun yun. Okay, narinig nyo mga tambalos-los? Ay, maraming salamat kay Tuna Nagata sa Pakulay. Yun yung totoo. Hindi kagaya nung nilabas ng GMA7 na pwede na daw magano ng Mutual Defense Treaty. Animal kayo. Hindi yan automatic. Hindi yan automatic na kunyari babanggain tayo ng Philippine Navy. Ay, banggain tayo ng Chinese Navy. At Philippine Navy magbanggaan. Tangina. Itong Amerikano, hindi yan automatic sa saklulo. Magdebate pa yan sa Kongreso, Senado, sa Amerika. Habang nagdidebate ang mga yan, nagpuputukan na tayo, ubos tayo, tunaw na tayo. Oh. Paano kung hindi papayagan ng mga senador ng Amerika na sa saklulo tayo? Dahil may MDT. O di tunaw tayo, magiging ispaso lahat, libre cremation animal. Oh. Sabi nga ng mga Amerikano we don't like you. Ito yung totoo. Na sana ang mga Pilipino, buksan ninyo isip ninyo, hoy. Oh, ito yung mainstream media is inalalabas yung katotohanan. Hindi kagaya itong mga bayarang media, dinadaya ang mga Pilipino, pinalabas masama ang China, pinalabas lugi tayo.
hindi tayo lugi sa nangyayari. Dahil Navy tayo laban sa Coast Guard, nimal naputulan pa kayo ng hinlalaki. Dapat nga papalakpak tayo dito, banatan no, Philippine Navy, digmaan na to. Wala, nagsiiyakan binalita pa. Wala, di natin kaya. Mas maganda makipagkaibigan na lang. Ito, papoprovoke ba talaga? Ito pa, isa, pasok. Sir, nakikita niyo po ba na binabaliwala ng kasalukuyang administrasyon yung mga present na posibleng gawin nila na maganda ang resulta? Kagaya lamang po sa paggaya na lang sa hakbang na ginawa ng nakalipas na administrasyon. Wala naman pong ganitong uri ng mga insidente talaga na mga major incident na ito. Though may mga may isang insidente yata ng water cannon last administration, pero ito'y naresolba agad-agad no, sa pamamagitan ng diplomasya, mapayapang nakakapaghatid po ng supply ang ating pamahalaan. Walang ganitong mga drama talaga na lumalabas. Tingin mo, alam nila ang solusyon, pero ayaw lang nilang gamitin dahil ito'y pamamaraan ng Duterte? Teka lang, bago natin pasagutin si Sir. Alam ho nyo kasi, meron naman talagang insidente na winawater cannon tayo panahon ni Tatay Digong, pero hindi lumala, naagapan, nasolusyonan. Kasi ang Duterte admin, laging bukas yung pinto sa pakikipag-usap sa incheck. Pag mayroong ganun insidente, punta agad si Tatay Digong, Chinese Embassy, Ambassador, usap tayo. Schedule mo ako kay President Xi Jinping, usap tayo. Nare-resolba. Ang problema dito sa Marcos admin, meron na magandang foreign policy, ang Duterte previous admin, di nila ginagamit. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Sir Admar, Duterte kasi yan Wala, galit kami sa mga Duterte, ayaw namin. Didimulis namin ang mga Duterte. Kaya yung foreign policy nila na friends to all, enemy to none, ayaw namin yun. Gusto namin, maka-Amerikano kami, galit kami sa China. Kaya ang resulta, ito yun. Pakinggan natin. Itong si Sir. Yes, totoo yan. Alam nila na ang solusyon nagawa na ni Duterte. Mapayapa ang Pilipinas at China sa loob ng Duterte administration. Naintindihan ni dating Pangulong Presidente Duterte ang sitwasyon ng spot list. Merong mga base dyan ang Vietnam, merong Malaysia, merong China, at merong Taiwan. So kanya-kanya sila ng kampo dyan. Kumbaga, teritoryo ko to, teritoryo mo yan. Kasi paunahan dyan. Ang ginagawa lang ng Pilipinas, kung saan nakabase yung mga Chino, doon pumapasok ang mga sundalo at Coast Guard natin. Pero alisin mo yung mga ginagawa na kunyari mga supply, wala talagang gulo. Actually, you can send it by helicopter. Correct. You just drop the food and it's okay. Pero kailangan nilang galitin ang China, kunyari nagdala ng mga materials para lang ma-provoke o ma-spoke yung pride ng China. Ang tanong, bakit ba pinoprovoke natin yung China? Kaya ba natin yan? Tama naman si Sir. Putangin, alam mo naman na laging merong Chinese Coast Guard at nagkagulo ng kumusyon dyan, merong kumusyon lagi. Bakit tayo natin gawin ng helicopter na lang? Ibagsak mo na lang doon mismo sa Sierra Madre. Pero ang ginawa ho nila, Philippine Navy na nga ang ginamit nila ngayon O anong gusto nilang mangyari? Aba, pagpuprovoke ho talaga ito. Sinong may utos nito? Kasi kung matino kang presidente, ayaw mo talaga ng digmaan. Ayaw mo talaga mapahamak, ayaw mo talaga magpuprovoke. May kumukumpas dito sa Marcos admin. O sino pa ba? Di putig itlog. Hindi natin kagustuhan itong kaguluhan na to. Sinong may gusto nito? Hindi yung putig itlog. Tuloy, Sir. Pero alam naman natin, kahit ilang barkong gagawin nilang resupply ng materials dyan, wala ka na magawa. Bulok na yung barko natin dyan na nakasadsad. Ang objective lang talaga is galitin yung China kasi nga, yun ang gusto ng United States. Kung tingnan mo,
galitin yung China, gusto daw yung United States. Nangyari na nga. Nagalit na nga ang China sa atin. Kagaya yan, yung mga bangka na yan, putang ina, galit na galit yung mga ngisda dyan. Ginawa nila ni Hontiveros, mga makabayan, galit na galit yung mga ngisda dyan. Sabi, putang, panggulo lang kayo. Wala kayong naitulong dyan. Lalo lang ninyong pinalala ang issue, yung mga bangka nakita nyo sa video. O bakit? Pagkatapos nyo dyan magpalaot-laot dyan, dala kayo ng mga kung ano-anong mga placard dyan, mga poster. Galit kayo sa China. Nakapangisda ba sila? Wala! Panggulo nga lang. Oh. Nagalit talaga ang China sa atin. Coast Guard pa lang yan, ha? Paano pag Navy na talaga? Talagang gusto natin ng mapayapa, isa lang ang dapat gawin. Huwag muna natin pasukin yung specific area na may control ang China. Kasi nga, ang China naman, hindi naman nila pinapasok yung mga area ng Spratlys na tayo ang control. Bago lang may video yata yung isang TV station na pumasok sila sa teritoryo ng China, pinaputukan sila ng flare. Tapos pumasok din sila sa Vietnam na area, pinaputukan din sila ng flare. So, kung tayo rin, yung area natin na control, kung papasok ang Chino or Vietnam, abay, papalag tayo. Correct. Ganun lang yun. Kasi nga, yung Spratlys, disputed area yan. So, wala sanang pasukan sa kung sino yung may control. Kumbaga, ano na lang, status quo. O, tingnan mo makinig kayo. Itong mga tungaw na mga vlogger, mga supporter, si Da Junior, Spratly disputed pa lang yan. Hindi yan teritoryo natin. Putang ina na yan. Pinaghagawan pa lang yan. Parang boundary pa lang yan. Nag-aagawan tayo. Sino bang may-ari nito? Tayo nagkiklim tayo. Sila rin nagkiklim. Hindi rin naman China yung claimant yan. Maraming bansa. Oh, huwag mong isipin teritoryo natin yan. Disputed pa lang. Huwag tayo magpakamatay dyan. Magpakamatay tayo sa teritoryo natin. Sinasabi ni Sir. Pag may pumasok sa atin na teritoryo na talaga natin, putang ina, pumalag din tayo. Pero pag yan, Sierra Madre, Spratly, disputed area lang, tangina, wag tayo magpatayan dyan. Ano lang muna tayo, status quo, mag-usap-usap lang muna tayo. Hayaan mo kami mangingisda. Anong ginawa kay Tatay Digong? Hayaan nyo kami. Hayaan nyo rin kayo, mangisda rin kayo. Kasi pinagagawan pa lang yan. Diyos ko. Kaso ang problema kasi itong mga mainstream media, ini-inject po sa maraming Pilipino na atin talaga yan. Yun yung sinabi nila, atin yan. Yung Spratly, atin yan. Teritoryo natin yan. Yun yung mali. Iba kasi yung disputed at ang yung teritoryo talaga natin. Sana yun ang maintindihan ng maraming Pilipino. Huwag tayo magpaluko dito sa mga mainstream media. Kaya tuloy maraming galit. Marcos admin, pag China, putang ina, spy. Diyos ko. Tuloy, Ang nangyari, yung Pilipinas mismo ang pumapasok sa area na may control na since 2013 ang China. Ito na yun. Dati tayo ang may control dyan. Kaso, upon the advice of the United States, sabi nila, okay, iwan nyo yung area na yan. Ngayon, mismong United States na naman ang susulsur sa atin na, okay, pasukin nyo yan. But actually, sa atin sana yan. Kaso, pinatras ng United States ang mga puwersa natin during the time of President Noynoy Aquino. Yun ang mali natin. Hindi na sana nakapasok ang China dyan. Kaso, upon the advice of the United States, naibigay na natin yung area na yan sa China. Tapos ngayon, tayo ang nanggugulo. So if you look at the bigger picture, ang cause ng pagkawala ng Ayungin Shoal was caused by the United States. Ina-atras nila yung mga sundalo natin dati. Tapos ngayon, mismong United States na naman ang nagsusulsol sa, sige, pasukin nyo. So ano ang lesson dyan? Ang pinaka-reason na may gulo is the involvement of the United States. And China is very clear. They are willing to sit down and make peace with Philippines as long as United States is not a part of any discussion. Okay, yun lang naman talaga ang dapat gawin. Diba? Sinabi na nga ho yan ni BBM ng pangangampanya na hindi natin kailangan na papasukin yung Amerika dito sa usapin natin sa China kasi pag yan nakialam, pag bumahing lang yan, ang dalawang dambuhalang bansa,
Talagang pulbos tayo dito. Sinabi niya yun, alam niya ni BBM. Kaso nung pagpasok kasi ng gobyerno niya, nanalo niya, iba na. Pinapasok na yung Amerika, siyempre yung China, magagalit kasi bakit ka nakikialam sa gulo namin? Yung kapitbahay namin at kami, merong hindi pagkakaunawaan, dapat kami lang mag-usap. Bakit ikaw kano ka, animal ka, puting itlog ka? No? Bakit ka nakikialam dito? Dapat umalis ka. Hayaan nyo kami mag-usap, Pilipinas at China. Kasalanan naman ng Amerika, ito yung kwento dyan. Di ba, panahon ni Panot, nagbumbahan ang Pilipinas at China dyan, sa Spratly. Unang nagsumumbong si Panot doon sa Amerika, kasi mayroong Mutual Defense Treaty. O, hindi na pagbigyan ng Amerika yung Mutual Defense Treaty. Anong ginawa ng Amerika? Pinayuhan ang Pinoy admin. Umalis kayo dyan para walang gulo na lang. Umalis na kayo. Ang problema nga tayo lang yung pinaalis, yung China hindi pinaalis. Dapat ang ginawa ng Amerika na magitan. Kaibigan, Chinese in check. Baka pwede tayo usap. Kayo alis dyan para wala gulo. Alis kayo Chino, alis din Pinoy. Para wala na tayong gulo, wala digmaan. Ganun dapat ginawa ng Amerika. Kaso ang ginawa ng Amerika, ikaw, Pilipino, umalis ka dyan para hindi magkadigma. Nung umalis ang Pilipino, panahon ni Panot, nagpaiwan ang Chinese, nakontrol nila yung Spratly. Nakontrol ng yung Spratly, nilagyan ng mga runway, lahat-lahat. O ngayon, itong mga kano naman ngayon, ang gugulo. Pagkatapos ninyo pinaalis ang Amerikano ngayon, o Pilipino, na control ng China, gusto nyong agawin. Ano, digmaan, tanga? Sa tingin nyo, aalis pa yung China dyan. Meron ng mga runway, may mga building na. Sige nga. May mga port na. Putang ina, sinong aalis? O sino may problema? Kaninong kasalanan? Kasalanan ng Amerikano. Tapos ngayon, kalad ka rin tayo sa digmaan. Ito yung nakakatakot. Pag tayo ay patahimik-tahimik dito at palagi lang natin panoorin itong mga mainstream media, paniguradong yung digmaan po matutuloy talaga pag hindi tayo papalag. O ito pa, mukhang gugurgurin na tayo. Tika lang, patusog guys Ramdaman ko na yung gurgur ni Kukak ito, pakinggan nyo po itong mismong mangingisda. Na real talk po ito guys, kung ano ba talaga ang kalagayan nila noon at kalagayan nila ngayon. Ito, pakinggan po natin mga kabisdak. Ako po si Anthony Villado, na Masinloc Sambales. Ang mangingisda po ng Iscalboro, ang maisog. Ang hinanayin ko lang din po sa aming taga-Masinloc, kung malaya kami makapagisda po sa Iscalboro. Sa totoo lang, itong huling yung July 13, na inabog kami ng China. Ayun, habang papalapit yung barko, kinakabahan, dahil barko yun kahoy na kami. Ang masasabi ko lang din po sa mga politiko na papanukala ng mga batas na ano pa ba yan, para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Iscalboro Sur. Ang tawagin namin ay Calboro lang. Simula nung hupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, kumbaga, lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Scarborough. Yun po ang totoo. Kaya sa mga natataas sa ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mangingisda, na malaya kami mga pangisda sa Scarborough. Kung walang harang, walang anong balakid, kung ano pa man. Yun lang po.
Yun lang po, hinanahin ko. At kung ano mang gusto nila sa Scarborough, sana maayos na nila yan. Para kami mga maliliit, walang, kaya nasabi ko, wala nang balangin. Ayusin po ninyo kung ano yung gusto na, kung ano mayroong gusto kayo sa China o sa Pilipinas. Salamat po. O, tingnan nyo. Kayong mga trolls ni Dayunyor, mismong mangingisda na ang nagsabi. Ngayong panahon ni Tatay Digong, malaya silang nangingisda sa Scarborough Shoal. Pero ngayon, panahon ni Bangag, tinatabihan na sila ng barko ng China, Chinese Coast Guard. Ano bang problema ng Bangag admin na ito? Bakit hindi sinusunod yung foreign policy ni Tatay Digong? Gugutumin ninyo mga ngisda. Kaya kayong mga hindi taga Scarborough, no? Yung mga hindi taga Bao de Masinloc, tumahimik kayo. Pakinggan natin itong sinasabi ng mangingisda. Yun lang ang kailangan nila. Hindi naman digmaan talaga ang kailangan natin. Ang problema kasi, masyadong nagpasulsol itong si Dayunyor sa mga puting itlog. Di naman makatulong. Dahil sila naman ang dahilan kung bakit nakontrol ng mga chikwa ang Scarborough Shoal. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nakapangista. Malaya sila. Hindi sila nagugutom at hindi sila natatakot. So ngayon, takot na inabot nila, gutom pa. Anong ipakain nila sa mga pamilya nila? Ito ho yun. Kaya dapat magising kayo. Kahit pro-BBM ka man or anti-BBM ka, animal, ito yung tunay na nangyayari sa ating bayan. Na dapat kayong buksan ninyo ang isip ninyo at makialam tayo. Kawawa naman yung mangingisda. Nagsalita na ho sila mismo eh. Maayos sa panahon ni Tatay Digong, bakit ginulo ngayon? Bakit magulo ngayon? O ito pa. Sa tingin nyo ba na may kakampi si Dayunyor sa Southeast Asian Nation? Association of Southeast Asian Nation, mga kapitbahay natin. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore. Yan mga kapitbahay natin na bansa. Natanong ko ito, kung may kakampi ba tayo? Kasi kung matino ang mga presidente ng nasa kapitbahay natin, eh siyempre hindi ho sila papayag magkaroon ng digmaan. O ito, pakinggan ho natin. Prof, posible kaya itong ginawa kasi ng Pilipinas ngayon, pag tinignan mo, talagang nagpo-provoke. Posible kaya yung mga kapitbahay nating bansa, Southeast Asian region, ay magagalit din sa Pilipinas? Hindi lang magagalit, nagagalit na. May video yung may video yung Singaporean dating Tingnan mo ha, ang tanong ko lang yan kung nagagalit na ba? Posible kaya magagalit? Ang tanong ni Prof, hindi lang magagalit, kundi galit na. Mutangin na, damay tayo dito. Ibig sabihin, pag magkadigmaan yan, yung mga kapitbahay natin, hindi kakampi sa atin. Hayaan tayong matunaw at baka tutulong pa sila para matunaw tayo ng matigil na. Tapos na ang kalaban ng China. Baka pagtulungan pa tayo. O tingnan mo. Walang kakampi. O. Ayan o. Tuloy o. Foreign minister, di ba? Na hindi daw sa ASEAN. Yung dating minister ng dating foreign minister ba or defense? Basta yun, may kaugnayan sa dahil parang nainis dahil hindi daw kumonsulta sa ASEAN, sa lahat ng mga hindi lang naman ang claimant Pilipinas tsaka China dyan eh. Oo nga, ang sabi niya, ganito lang ang sabi niya, i-summarize ko. Bakit nauobliga kami ng mga ASEAN countries to even support the Philippines, especially on the arbitral ruling? When in fact, ginawa niyo yan unilaterally. Hindi niyo nga kami kinonsulta na member countries kami ng ASEAN. Tapos ngayon, gusto niyo kaming sumuporta sa inyo at i-back up kayo against China? Yun ang essence ng kanyang sinabi eh. Kasi tama naman, magpapasaklolo ka sa amin, hindi ka nga nagkonsulta, tapos gusto mo kami makikipag-away din kay China. Kami, hindi kami pwede makipag-away dyan kasi economic partner namin yan. Tama naman siya eh. Kung ikaw ay isang Singaporean eh. Kung ikaw isang Singaporean, yun din talagang sasabihin mo. Look at Mahathir. Mahathir usually make a statement. Anong sinasabi niya? Padaplis ng padaplis sa atin, very subliminal. Pero ang sinasabi niya,
external forces, external power should not interfere in the affairs of the South China Sea kasi hindi sila kasali. The best way to resolve the South China Sea issue, even Malaysia is a claimant state, is through peaceful negotiation and diplomacy. And do you really think this guy, the Malaysian Prime Minister, is stupid? Of course not, for God's sake. Maybe he's even wiser than our leader. Diba? So do you really think ito pa hindi lang yan even the Prime Minister of Singapore have said that even Widodo, the ex-president of Indonesia, even the current president of Indonesia, you ask all ASEAN countries and even beyond ASEAN, anong sinasabi nila? We cannot afford another military conflict in the Asia-Pacific region. There's always a way to resolve the conflict and the dispute, and that is through diplomacy and a political settlement. Now, ang the South China Sea is very hard when you talk about political settlement at this time because ang conflict na yan, ang dispute na yan is not just between China and the Philippines. Andyan yung Vietnam, andyan ang Malaysia at iba pang claimant state. So, kung gusto mong masettle yan politically, you have to talk with all of these claimant states, including China. Kasi China is the big elephant in the room. Siya talaga ang big, literally. So, kailangan mo makipag-negotiate. And how would you gonna do that? Then, all of you claimant state, talk it out. What is the best solution? How do you gonna, preserve the peace? And then probably you can only do that by having joint activities that you treat the South China Sea. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!